Matapang na kabit. Ako po si Miss Winnie at ito po ang ating kwento. Naranasan niyo na bang magkamali sa buhay? Yung tipong lahat ng kalokohan ginawa niyo na? At naniniwala ba kayo sa karma? Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Hana. Nangyari itong karanasan noong pagkatapos ng pandemya. Marahil kapag narinig niyo ang aking kwento, marami sa inyo ang huhusgahan ng aking pagkatao. Alam ko naman sa aking sarili na mali talaga ang aking ginawa at malalaman niyo kung ano yon kapag tinapos niyo ang aking buong kwento. Nangyari ito ilang taon pa lamang ang nakalipas. Kilala ako sa aming lugar bilang mabait na bata at masunurin sa aming bahay. Ako kasi ang inaasahan ng aking lolo isko pagdating sa gawaing bahay. Marami noon sa aking nagkakagusto pero ni isa sa kanila ay wala akong pinatulan dahil masyado pa akong bata ng mga panahon na yon. Madalas akong kutsain sa aming lugar na mapili at takot sa lolo. Pero sa totoo lang gusto ko lang talagang ingatan si Lolo Isko dahil siya na lamang ang pamilya na meron ako. Gayunpaman nang magdalaga na ako, lahat ay nagbago. Naiwan kasi ako sa aming bahay, samantalang ang lolo ko naman ay umuwi sa kanilang probinsya. Ayoko sanang maiwan mag-isa at kinumbinsi ko pa si lolo na wag na lamang umuwi. Pero iniwan pa rin niya ako at nagtungo sa probinsya. Sinabi niya sa akin na nasa tamang edad na ako para mamuhay ng sarili ko at matuto ng tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon dahil nasanay na ako na palaging nasa tabi ko si lolo. Gayunpaman, wala na akong nagawa pa dahil nagdesisyon na siya. Nang umuwi sa probinsya si lolo, kaagad akong naghanap ng mapapasukang trabaho at nakuha naman ako bilang tagapagbantay sa isang tindahan ng mga damit. Sinipagan ko at kahit na mababa lamang ang sahod ay pinagtiyagaan ko na lang, lalo na at wala namang tutulong sa akin. Unti-unti naman akong nasanay na mag-isa sa bahay. Nung una nahihirapan pa ako dahil para bang hindi ako sanay na nagtatrabaho tapos ako rin ang kikilos sa bahay. Ngunit kalaunan, napagsabay-sabay ko rin ito. Hanggang sa natanggal ako sa trabaho gawa ng nalugi ang aking amo. Pero hindi dahil sa akin, kundi sadya lang hindi pinalad ang kanyang negosyo. Muli akong naghanap ng trabaho at nahirapan naman ako. Sa totoo lang kasi, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral hanggang high school lamang ang aking natapos. Gayunpaman, hindi ako sumuko sa buhay at nagpatuloy hanggang sa makilala ko si Hazel. Bagong lipat lamang ito sa aming lugar at tinulungan niya ako na makahanap ng trabaho. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas nagkaroon na ako ng kaibigan. Nang makahanap ako ng trabaho, nagpasya ako na patirahin na lamang sa aking bahay si Hazel para naman may makasama ako, lalo na't malaki naman ang aking tinutuluyan. Naging maayos ang pagkakaibigan namin ni Hazel. Masinop siya sa bahay at palagi pang nagluluto ng makakain naming dalawa. Pareho kaming may trabaho kaya naman sa tuwing wala akong pasok, ako ang siyang kumikilos sa bahay. Kumbaga, tulungan lang kami. Wala naman kaming binabayarang buwan ng upa sa bahay dahil pagmamayari ni Lolo ang bahay na tinitirhan namin. Kaya naman tubig at ilaw lang ang aming iniintindi at pagkain namin sa araw-araw. Sa pagdaan ng araw, parang kapatid na ang turingan naming dalawa ni Hazel sa isa't isa. Pero sa kanya ako natutong uminom ng alak at dahil din sa kanya, nakilala ko ang kauna-unahan kong nobyo. Hindi ko nababanggitin pa ang pangalan niya dahil hindi rin naman kami nagtagal. Dahil nang malaman ko na may kinakasama na siya, ako mismo ang nakipaghiwalay. Inaway ko pa nga noon si Hazel. Naku be, hindi ko rin alam na may kinakasama na pala ang mokong na yun eh. Kilala mo naman ako, hindi kita ipapahamak no? Napailing na lang ako noon at hindi ko na lang siya sinisi dahil kagustuhan ko rin naman noon na makarelasyon ang una kong nobyo.
Aba syempre, masakit para sa akin na maloko lalo na't binuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya dahil nga una ko siyang nobyo. Pero syempre hindi ko pa ibinigay ang bataan ko sa kanya. Aba, napakaswerte naman niya kung ibinigay ko, hindi ba? Kaya pagkatapos ng araw na yon, hindi na muna ako nakipagrelasyon. Inuna ko muna ang sarili ko. Palagi kaming umiinom ni Hazel sa bahay pero kaming dalawa lang. Wala kaming ibang kasama. Hanggang sa biglang umuwi si Lolo sa bahay at nagulat siya dahil may bagong tao sa bahay at si Hazel yon. Sino siya, Apo? Nangungupahan ba siya dito sa atin? Agad akong nagpaliwanag kay Lolo. Akala ko pa nga noon magagalit siya sa akin dahil nagpatuloy ako ng libre. Pero natuwa siya dahil sa wakas natuto na raw akong makipagkaibigan. At nakita niya na maayos ang aming bahay. Walang pinagbago. Nakahinga ko noon ng maluwag at mabuti na lang nalinis na namin ni Hazel ang bahay at ibinenta na ang mga naipong bote ng alak. Nanatili ng ilang araw si Lolo sa bahay at naging mabait ako ng mga panahon na yon. Hindi kami lumalabas sa kung saan-saan ni Hazel. Maaga pa lang tulog na kami at hindi kami nakapag-inuman. Nang umalis si Lolo, nakahinga na kami ni Hazel at ang una naming ginawa ay uminom ng alak buong magdamag. Halos bumaligtad na kami sa sobrang kalasingan at kinabukasan pareho kaming hindi nakatayo sa higaan at sobrang sakit ng aming ulo. Natawa na lang kami ni Hazel dahil parehong hindi kami nakapasok sa trabaho. Ganun pa man, masaya kaming dalawa at kinabukasan balik trabaho na ulit kami. Sa paglipas ng araw, naging maayos ang aking buhay. Nakalimutan ko rin kaagad ang una kong nobyo hanggang sa nakilala ko si Jeff. Mabait siya at kaedaran ko lamang. Nakilala ko naman si Jeff sa trabaho. Naghayag siya sa akin ng pagtingin niya at nagpaalam na manliligaw. Hindi ko naman sinara noon ang aking puso, kaya naman pumayag ako na ligawan ako ni Jeff. Ilang buwan din siyang nanligaw sa akin at makalipas ng halos 5 buwan, sinagot ko na rin siya. Natuwa naman para sa akin si Hazel at sinuportahan ako sa relasyon namin ni Jeff. Tumagal din ang relasyon namin ng mahigit kalahating taon, pero dahil kay Jeff, nag-away kaming dalawa ni Hazel. Oo nga be, nakita ko yung jowa mo na may kasamang ibang babae at nakatira sila sa iisang bahay. Sa tingin ko niloloko ka nun. Hindi ako naniwala kay Hazel sa mga sinabi niya sa akin dahil pakiramdam ko noon inaasar niya lamang ako. Pero seryoso siya sa kanyang sinabi at nang dalhin ko sa bahay si Jeff, napakarami niyang tanong na ikinainis ko. Sinupalpal pa niya si Jeff at sinabi ni Hazel na alam niyang niloloko lang ako ni Jeff. Kinabukasan, pagpasok ko ng trabaho, hindi na ako pinansin ni Jeff at sinisi ko si Hazel pag uwi ko ng bahay. Ano ba talagang balak mo, Hazel? Bakit mo sinabi lahat ng yun kay Jeff kahapon? Ayan tuloy, hindi na niya ako pinapansin. Agad akong sinagot ni Hazel at sinabi niya na ginawa niya lamang ang dapat dahil nagsasabi lamang daw siya ng totoo na ikinainis ko naman. Ilang araw na wala kaming pansinan ni Hazel dahil naiinis talaga ako sa ginawa niya sa boyfriend ko. Alam ko na para bang baliw ako ng mga panahon na yun dahil mas pinili kong paniwalaan ang isang lalaki na kakikilala ko pa lamang kesa sa kaibigan ko na matagal ko nang kasama. Sa paglipas ng araw, patuloy akong nilayuan ni Jeff. Kalaunan, nakausap ko rin naman siya. At sinabi niya sa akin ang katotohanan na nagsasabi ng totoo si Hazel. Ipinaliwanag sa akin ni Jeff na mahal niya talaga ako, ngunit meron na siyang asawa at ayaw niya na lokohin ako. Kaya nang kausapin siya ng kaibigan ko, siya na mismo ang lumayo sa akin. Opo, sobrang nasaktan ako ng mga panahon na yon, Miss Winnie. Para bang baliw ako sa pag-ibig. At palagi na lamang akong nabibiktima ng mga lalaking meron ng kinakasama o may iba ng karelasyon. Tinanggap ko naman ang paghingi ng tawad ni Jeff, ngunit sabi ko sa kanya na handa akong maging kabit niya
at makisama sa kanya kahit na palihim lamang. Nagulat siya noon sa sinabi ko at pumayag din naman siya dahil ayaw niyang putulin namin ang aming nasimulang relasyon. Nang malaman naman ni Hazel ang aking desisyon, inis na inis siya sa akin at hindi makapaniwala sa naging desisyon ko. Sinabihan pa niya ako na hindi na ako natuto sa una kong relasyon, pero anong gagawin ko? Mahal ko yung tao at ayokong mawala siya sa akin kahit pa na alam kong mali. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon at paminsan-minsan dumadalaw siya sa aking bahay. Hindi man pabor sa relasyon namin si Hazel, ngunit hindi rin naman siya nakikialam. Dahil ayon sa kanya, kaibigan ko lamang siya at ako naman ang mag-aani ng lahat ng ginagawa ko sa aking kapwa. Sa paglipas ng panahon, hindi ko inasahan na malalaman ng kinakasama ni Jeff ang aming relasyon. Pinapili niya si Jeff at dahil nalaman ko na nagdadalang tao ang kinakasama niya, ako na mismo ang siyang nagparaya. Ako mismo ang tumapos sa relasyon naming dalawa kahit na para bang ayaw pa niyang bumitaw. Pero naranasan ko kung paano mabuhay ng walang magulang. Tila naisip ko noon na ayokong maranasan ng magiging anak niya ang hirap na aking pinagdaanan. Kaya naman ginawa ko ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay. Iyak ako ng iyak noon at hindi ko matanggap ang mga nangyari. Tinatanong ko noon ang sarili ko kung ano bang nagawa kong mali para palagi na lang masaktan. Laking pasasalamat ko naman noon kasi kahit na hindi ko pinakinggan si Hazel, hindi niya ako iniwanan. Nanatili siya sa aking tabi at pinayuhan pa ako na magbagong buhay. Sinabi niya sa akin na maraming lalaki at makakahanap ako ng taong magmamahal sa akin ng buong buo at wala akong kahati. Dahil sa mga payo ni Hazel, kaagad akong nakalimot sa mga sakit na aking naramdaman sa relasyon namin ni Jeff. Patuloy lang ang buhay at wala akong sinayang na oras. Pinakinggan ko ang mga sinabi sa akin ng kaibigan ko at tama siya dahil buhat ng maghiwalay kami ni Jeff, maraming lalaki ang nahumaling sa akin at nanligaw. Gayunpaman, para bang hindi pa ako handa na makipagrelasyon, kaya naman lahat ng mga nanliligaw sa akin hindi ko sinasagot. Inayos ko muna ang aking sarili at syempre nagpaganda na rin para naman hindi na ako masaktan pa at piliin naman ako ng susunod kong magiging karelasyon. Sa paglipas ng mga araw, natuto akong pahalagahan ang aking sarili. Labis na natuwa sa mga nangyayari ang kaibigan kong si Hazel. Kalaunan, nagkaroon siya ng nobyo at ipinakilala niya sa akin. Masaya ako para sa kaibigan ko, pero may kaunting inggit dahil buti pa siya nakahanap na ng taong mamahalin niya at pipiliin siya. Lumipat noon si Hazel sa bahay ng kanyang nobyo at nagsama na nga sila. Hindi rin naman nagtagal at nagpasya na silang magpakasal. Siyempre bilang matalik na kaibigan ni Hazel, inimbita niya ako sa kanyang kasal. Halos mawala na ang lahat ng makeup ko noon sa mukha ko dahil iyak ako ng iyak sa sobrang saya na naramdaman ko para sa aking kaibigan. Natawa pa siya dahil nang matapos ang seremonya ng kasal, nakita niya na nagpupunas ako ng luha at nag-aayos ng muka. Niyakap ko si Hazel ng napakahigpit at nangako kami sa isa't isa na magiging matalik pa ring magkaibigan. Tinupad namin sa isa't isa ang aming binitiwang pangako. Dahil sa tuwing may problema ang isa sa amin, palagi kaming nagdadamayan. Sa tuwing nag-aaway sila ng kanyang asawa, palagi ko siyang pinapayuhan. Sa tuwing nasasaktan naman ako sa mga nagiging karelasyon ko, palagi rin siya sa aking tabi. Naging matibay ang aming pagkakaibigan dahil subok na ito ng panahon. Gayunpaman nang magkaroon ng anak si Hazel, naging abala na siya sa buhay may asawa. Masaya ako para sa kanya at hindi na rin naman sila gaanong nagtatalo ng kanyang asawa. Naging maayos ang pamilya nila, samantalang ako, hindi ko pa rin nakikilala ang lalaking mamahalin ako at pipiliin habang buhay. Hanggang sa nalipat ako ng ibang departamento. Dito ko nakilala si Nico. Masipag siya at mabait. Siya ang nangunguna sa aming lahat noon. Kumbaga, mas angat ang posisyon niya kesa sa amin.
Kaya naman palagi niya kaming tinuturuan, lalo na ang mga baguhan pa lamang. Hindi ko alam pero parang nahuhulog ako sa unang tingin sa kanya, yung tinatawag na love at first sight. Sa paglipas ng mga araw, palagi kaming nagkikita ni Nico. Wala naman akong sinabi sa kanya tungkol sa aking naramdaman nung una ko siyang nakita. Naging malapit kaming magkaibigan at syempre, ikinuwento ko kay Hazel ang mga nangyari sa trabaho ko at kinilig naman siya. Naku be, baka yan ay inaantay mong prinsipe. Baka siya na yung nakalaan para sa'yo pero wag ka munang papahalata ah. Kilalanin mo muna at baka mamaya maulit na naman ang nangyari sa mga nagdaan mong relasyon. Ingatan mo na ang puso mo at masamang masaktan niya ng paulit-ulit at baka mapagod. Napangiti na lang ako sa sinabi noon ni Hazel. Natuwa ako dahil sinusuportahan niya ako at syempre pinayuhan niya ako para hindi na raw ako masaktan pang muli. Nakakatuwa lang dahil kahit naabala siya sa kanyang pamilya, nagagawa niya pa rin na magbigay sa akin ng kahit konting oras. Sobrang saya ko na meron akong kaibigan kagaya ni Hazel na walang ginawa kundi suportahan at damayan ako. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming naging malapit ni Nico at sobrang saya lang sa pakiramdam na may bagong taong pumasok sa aking buhay na nagpapasaya sa akin at nagbibigay kulay sa aking mundo. Simula kasi nang maghiwalay kami ni Jeff, para bang nanlamya na ako at hindi na naniniwala sa pag-ibig. Naging malapit kaming magkaibigan ni Nico at hindi siya naglihim sa akin. Pasensya ka na pero aaminin ko. Meron akong unang asawa at meron kaming anak. Pero namatay rin naman siya dahil sa kapabayaan niya na naging dahilan kung bakit kami naghiwalay. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo kasi naging totoo ka sa akin at ayoko na huli na bago mo malaman. Sa totoo lang po, nagulat talaga ako nang malaman ko na meron ng asawa si Nico. Pero malinaw na sinabi niya sa akin na hiwalay na raw silang dalawa at matagal nang hindi nagkikita. Nasa probinsya raw nila samantalang siya naman ay nagtungo dito sa Maynila para magtrabaho. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon kasi para bang natroma na ako sa mga pinagdaanan ko sa mga nagdaang karelasyon ko. Nilayuan ko noon si Nico dahil ayoko na talagang magkaroon ng relasyon sa taong meron ng responsibilidad sa ibang babae. Alam ko kasi ang pakiramdam kung paano lokohin at paasahin. Kaya parang ayokong gawin yun sa kapwa ko babae. Gayunpaman, hindi ako tinantanan ni Nico. Palagi siyang nagtutungo sa bahay ko. Tapos sa tuwing tanghalian sa trabaho, palagi niya akong hinihintay. Hindi siya tumigil sa pagpapapansin sa akin pero ako desidido talaga na lumayo sa kanya habang hindi pa ako tuluyang nahuhulog sa kanya. Hanggang isang araw, ginabi na ako sa trabaho at natagalan akong sumakay. Inalok naman ako ni Nico na sumakay sa kanyang motor pero kaagad ko po yung tinanggihan kasi nga nilalayuan ko siya. Ngunit bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan kaya wala na akong nagawa pa kundi ang sumabay sa kanya. Nang makarating kami sa bahay, nahiya naman ako na hindi siya papasukin kaya naman inalok ko siya. Dito niya na ako tinanong kung bakit ko siya iniiwasan. Wala na nga akong nagawa pa kundi sabihin sa kanyang totoo at ikinuwento ang mga nagdaan kong relasyon. Napatango-tango na lamang siya at hinawakan ang aking kamay tsaka ako tinitigan sa aking mga mata. Sinabi niya sa akin na hindi ko kailangan mangamba dahil sila ng dati niyang asawa ay matagal nang tinapos ang relasyon sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya noon na natatakot akong masaktan muli at baka hindi na kayanin ng aking puso. Ngunit sinabi sa akin ni Nico na hindi ko kailangan mangamba. Sinabihan ko siya na hindi ko pa kayang ibigay ang buong tiwala ko sa kanya. At sinabi niya na maghihintay siya hanggang maging buo na ang tiwala ko sa kanya. Natuwa ako sa mga sinabi niya dahil pakiramdam ko desidido siya na makuha ang aking buong tiwala. Matapos ang araw na yon, hindi ko na nilayuan pa si Nico. Hinayaan ko na siyang pumasok sa aking buhay. Nang magkaroon naman ako ng day off, agad na dumalaw ako sa kaibigan ko at ikinuwento ko kay Hazel ang lahat ng mga nangyari. Sinabihan niya ako na
Huwag munang magtitiwala ng lubusan at kilalanin ko muna ang lalaking yun. Tumango naman ako at nangako kay Hazel na hindi na ako iiyak at magtitira na ng pagmamahal para sa aking sarili. Natuwa si Hazel sa mga sinabi ko dahil nakikita niya raw na natuto na ako mula sa mga kamalian ko sa nakaraan. Nagkwentuhan kami hanggang sa hindi na namin namalayan na gabi na pala. Kaagad akong nagpaalam kay Hazel at umuwi sa aming bahay. Pagdating ko doon, laking gulat ko dahil nandoon si Lolo. Marami itong daladalang pasalubong para sa akin at sinabi niya na doon muna siya mananatili sa bahay ng ilang linggo dahil may kailangan siyang ayusin. Hindi naman na ako nagtanong pa kay Lolo dahil nasanay na ako na bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot. Sa pananatili ni Lolo sa bahay, para bang naiilang ako dahil nasanay na ako na walang kasama. Gayunpaman, wala akong magagawa dahil si Lolo pa rin ang may-ari ng bahay at ako lang ang kaanak niya sa aming lugar. Hanggang sa sumapit ang aking kaarawan, wala naman talaga akong balak na magdiwang ng aking kaarawan ng mga sandaling yon. Pero pag uwi ko sa bahay, laking gulat ko dahil merong mga handa at naroon si Hazel. Nagulat pa ako kasi kasama nila si Nico at may dala-dala itong bulaklak. Samantalang si Lolo naman hinila ako sa isang sulok at kinausap. Sabi niya sa akin na mag-iingat ako at palaging alagaan ang aking sarili. Sinabi niya pa sa akin na gusto niya raw ang manliligaw ko para sa akin. Siyempre hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Lolo pero masaya ako dahil sinusuportahan niya ako. Binigyan niya ako ng regalo na isang pulseras. Sinabi ni Lolo sa akin na wag ko raw yun huhubarin dahil magsisilbing proteksyon ko raw yun sa kahit na anumang kapahamakan at kasamaan. Sinunod ko naman ang sinabi ni Lolo at hindi yun hinubad. Nagpatuloy ang kasiyahan at labis akong natuwa dahil lahat ng mahalaga sa akin ay naroon. Naiyak pa nga ako noon sa mga mensahe nila na ipinarating sa akin. Matapos ang pagdiriwang ng aking kaarawan, umuwi na rin naman sila Hazel kasama ang asawa niya at maging si Nico umuwi na rin sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagpaalam na si Lolo na uuwi na ng probinsya at sinabi niya sa akin na dadalaw na lang ulit siya kapag may oras. Hinatid ko sa sasakyan si Lolo at saka ako pumasok sa trabaho. Sa pagdaan ng mga araw, hindi ako nakaramdam ng lungkot dahil kay Hazel at Nico. Base sa pagkakatanda ko, 3 taon mahigit na nanliligaw sa akin si Nico bago ko siya tuluyang sinagot. Sa 3 taong panliligaw sa akin ni Nico, nakilala ko siya ng mabuti. Hindi siya naglihim sa akin at ipinakilala niya rin ako sa kanyang pamilya. Mababait naman sila at tanggap ang relasyon naming dalawa. Sumusuporta sila sa akin dahil hindi raw ako katulad ng naunang babaeng ipinakilala sa kanila. Wala naman akong pakialam noon sa dating relasyon ni Nico dahil ang mahalaga sa akin ay ang relasyon naming dalawa. Isang beses ay nagtungo kami sa probinsya nila at doon muna nanatili habang wala kaming pasok sa trabaho. Isang araw habang mahimbing na natutulog, bigla na lamang may bumuhos sa akin na malamig na tubig. Kaagad akong napatayo at nakita ko ang isang babae na nakapamewang. Nakataas pa ang kilay niya habang titig na titig sa akin. At sino kang babae ka? Ano ang ginagawa mo dito sa aming bahay? Napakunot ang noo ko sa tanong ng babae sa akin at tinanong ko siya kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Bigla niya akong sinampal ng 2 beses at hindi sinagot ang aking tanong. Aba, sumusobra ka na. Hindi kita inaano at nakakailang sampal ka na sa akin. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa pananakit mo sa akin at trespassing ka? Inis na inis ako sa babae ng mga panahon na yon at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili dahil kaagad ko siyang sinuntok sa mata. Napahawak siya sa kanyang mata at galit na hinablot ang aking buhok pero agad naman siyang inawat ni Nico. Anong ginagawa mo dito sa bahay? Umalis ka na nga, Ella. Inila ni Nico palabas ang babae, ngunit kaagad siyang nagsalita.
Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin niya na siya ang asawa at may karapatan siya sa bahay na yon, lalo na at silang dalawa ang nag-ipon upang mabili ang bahay na yon. Natahimik naman ako at napagtanto ko na siya pala ang dating asawa ni Nico. Kung ano-ano ang sinabi ni Ella at sinabihan pa ako ng masasakit na salita, kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa at agad ko siyang sinampal ng 2 beses. Nakangiting sinabihan ko siya at sinagot. Alam ko na kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng pamilya ni Nico tungkol sa'yo. Dahil napakasangsang pala ng ugali mo, kasing pangit ng mukha mo. Hindi na ako magtataka pa kung bakit pinalitan ka ni Nico. Kitang-kita ko ang inis at galit sa mata ni Ella, pero hindi ko yun pinansin. Patuloy ko siyang ininsulto hanggang sa siya na mismo ang kusang umalis sa bahay. Agad naman akong nilapitan ni Nico at kinumusta. Sinagot ko naman siya ng ayos lang ako at wala siyang dapat ipag-alala. Matapos ang pangyayaring yon, agad na naligo ako at tinawagan si Hazel. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at galit na galit siya. Aba, ayos! Mabuti na lang at lumaban ka. Hindi ka dapat nagpapatalo sa mga ganong babaeng naghahabol kahit ayaw na sa kanila. Natawa ko sa sinabi ni Hazel at ramdam ko ang gigil niya sa mga binitiwan niyang salita. Agad rin naman na naputol ang tawag ko dahil bigla na lang nawalan ng signal. Inip na ako noon dahil gustong-gusto ko nang umuwi sa bahay. Gawa na rin ng nag-aalala ako at baka may gawin na naman si Ella sa akin. Ngunit ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaan na saktan niya akong muli. Kinabukasan, nagulat na lamang ako kasi biglang umuwi sa bahay si Ella. Sinabi niya na kukunin niya lamang ang mga gamit niya at hindi na manggugulo pa. Agad na kinausap ko si Ella ng maayos at sinabi ko sa kanya na alam ko ay hiwalay na silang dalawa ni Nico. Sinabi ko pa na yun din ang kwento sa akin ng pamilya ni Nico. Hindi naman umimik si Ella at umalis na siya. Alam ko na galit pa rin siya sa mga sinabi ko dahil ako na nga itong kabit, ako pa ang matapang. Sinabi naman sa akin ni Nico na wala na akong dapat ipag-alala pa dahil si Ella na mismo ang nagdesisyon na tapusin ang lahat-lahat sa kanila. Inaway ko noon si Nico kasi sinabi niya sa akin na tapos na sila ni Ella pero malalaman ko na hindi pa pala nagkakaroon ng closure silang dalawa. Ngunit mabilis na ipinaliwanag sa akin ni Nico na wala na talaga silang relasyon at si Ella na lamang ang siyang naghahabol sa kanya kahit na ilang beses niya nang sinabi na ayaw niya nang makisama dahil sa tuwing nakikita niya si Ella, naaalala niya lamang ang pagkawala ng kanilang anak. Naniwala naman ako sa mga sinabi ni Nico sa akin dahil simula ng araw na yon, hindi na nanggulo pa at nagpakita sa amin si Ella. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko namang naramdaman ang biglang pagbabago sa aking buhay. Sa tuwing sasapit ang gabi, palagi kong nararamdaman na parabang may umaaligid at nakatitig sa akin na hindi ko malaman kung sino o guni-guni ko lamang. Isang gabi, hindi kaagad nakauwi si Nico sa bahay dahil nagkaroon siya ng trabaho kasama ang kanyang kuya. Umi-extra kasi siya habang wala pa kaming trabaho sa Maynila. Nagulat ako kasi naramdaman ko na bumukas ang pintuan ng aming bahay. Kaya naman dali-dali akong lumabas at akala ko noon nandun na si Nico. Ngunit saktong paglabas ko ng kwarto, kabubukas pa lamang niya ng pintuan. Kararating mo lang ba? Akala ko kasi pumasok ka na eh. Kanina narinig ko na bumukas tong pintuan at may naglakad dito sa sala. Wala ka bang nakitang ibang tao? Nagtaka si Nico sa mga sinabi ko noon at sinabi niya na baka guni-guni ko lamang ang mga naramdaman ko. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabi ko na baka nga tama siya. Sabay kaming kumain ng araw na yon at natulog. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing namin na pagtulog, bigla ko na lamang narinig ang boses ni Ella. Tumatawa siya at rinig na rinig ko ang sinabi niya na hindi niya raw ako patatahimikin. Sumipa-sipa ako noon dahil naninikip ang aking dibdib at pakiramdam ko sinasakal niya ako ng sobrang higpit. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko ang boses ni Nico at nang imulat ko ang aking mga mata, sinasakal ko siya.
Nabitawan ko siya at napahilamos sa aking muka. Mabilis akong humingi ng tawad sa kanya. Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka ata. Uminom ka nga muna ng tubig para kumalma ka. Inabutan ako ni Nico ng tubig at agad ko yung ininom. Nang humupa na ang kaba sa aking dibdib, sinabi ko sa kanya ang mga napanaginipan ko, maging ang mga sinabi ni Ella. Pinakalma ko ni Nico at sinabi niya na maaaring masamang panaginip lamang ang lahat ng yon at masyado lang akong nadadala sa kaiisip kay Ella. Sinabihan ko noon si Nico na gusto ko nang umuwi sa Maynila para mapanatag na ang puso ko at nangako naman siya na uuwi na kami kapag nakakuha siya ng pera. Tinupad naman ni Nico ang kanyang pangako sa akin at umuwi kami sa Maynila. Upang palagi ko siyang kasama, sa bahay ko na lamang siya pinapatulog at pinatira. Para na kaming mag-asawa ng mga panahon na yon. Pero kahit nasa Maynila na ako, hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko patungkol kay Ella. Halos gabi-gabi binabangungot ako at para bang may nakadagan sa aking dibdib na sobrang bigat na bagay at hindi ako makahinga. Sinabihan ako ni Nico na magpatingin na ako sa doktor at nung wala kaming pasok, sinamahan niya ako. Napakaraming nireseta sa akin na gamot ng doktor. Ayaw ko man na inumin ang mga yon, palagi kong pinapaalalahanan ni Nico na para raw yon sa ikabubuti ko. Sa paglipas ng mga araw, halos lalong lumala ang sitwasyon ko at minabuti ni Nico na wag na lamang akong pagtrabahuhin upang makapagpahinga ako sa bahay. Nag-alala naman si Hazel sa akin kaya naman dinalaw niya ako sa bahay at sinabihan ako na baka masyado lang nadadala ako ng emosyon ko kaya nangyayari sa akin ang mga bagay na yon. Tinanong pa niya ako kung ano ba ang plano ko gayong hindi na maganda ang aking kalagayan. Ngunit hindi ko alam ang isasagot ko noon at sinabi ko na baka dala lamang yun ng sobrang pag-iisip ko sa relasyon namin ni Nico. Nag-alala ko na baka maulit ang nangyari sa amin ng mga dati kong kasintahan. Sinabihan ako ni Hazel na magpahinga na lamang. Sinamahan niya ako sa bahay hanggang sa nakatulog na ako. Ilang sandali ang lumipas, napatayo ako at laking gulat ko dahil hawak-hawak ko ng kutsilyo at itatarak ko na yun kay Hazel na pawis na pawis. Halata sa kanyang mata ang takot at kaba habang pigil na pigil sa kamay ko na may hawak na kutsilyo. Mabilis kong binitawan ang hawak kong patalim at napaiyak na lamang ako. Tinanong ko si Hazel kung bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na yun at paano na lamang kung napatay ko siya. Sinabi ko na hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Niyakap ako ni Hazel at sinabihan niya ako na humingi na ng tulong sa dapat puntahan. Alam ko ang tinutukoy niya at walang iba kundi si Lolo Isko. Ngunit ng mga panahon na yon, nag-aalinlangan ako dahil natatakot ako na baka husgahan ako ni Lolo at sabihan ako ng masasakit na salita. Ngunit sinabi sa akin ni Hazel na sasamahan niya ako na harapin si Lolo at ipaalam ang mga nangyayari sa akin. Nang araw na yon, nagpaalam ako kay Nico na uuwi muna ako sa probinsya ni Lolo. Sinamahan naman ako ni Hazel at iniwan na muna niya sa kanyang biyenan ng kanyang anak. Pagdating sa bahay ni Lolo, agad na niyakap niya ako at nagtanong na kumusta na raw ako. Nagulat pa siya nang makita na wala yung binigay niyang pulseras. Sinabi ko naman kay Lolo na nawala ko ito. Pinapasok kami ni Lolo Isko sa bahay niya at pinakain. Matapos na kumain, sinabi ko sa kanya ang aking problema at hindi naman nagulat si Lolo. Matagal ko nang alam ang sitwasyon mo, Apo. At nakilala ko na kung sinong kumukulam sa iyo. Nagulat ako sa sinabi ni Lolo at hindi ako makapaniwala nang sabihin niyang kinukulam ako. Sobrang gulo ng isipan ko noon. Pero isa lang ang pumasok sa isipan ko na gumagawa sa akin noon. Walang iba kundi si Ella. Hindi naman sinabi sa akin ni Lolo kung sino ang kumukulam sa akin at siya na raw ang bahala. Binigyan ako ni Lolo ng pangontra upang hindi ko raw maranasan ang mga kakaibang kaganapan sa akin ng mga nakaraang araw. Labis akong nagpasalamat kay Lolo dahil kahit napasaway ako sa kanya, hindi pa rin niya ako pinabayaan. Matapos na makausap ko si Lolo ay napanatag na ang aking kalooban. Bumalik ako sa bahay at umuwi naman si Hazel sa kanyang pamilya.
Ngunit hindi pa man ako nakakatulog at nakakapagpahinga, nalaman ko na lamang na naaksidente ang sinasakyan ni Hazel pauwi sa kanilang bahay. Nanginginig ako noon sa takot at hindi ko malaman kung ano bang mararamdaman ko. Iniisip ko noon na sana hinatid ko si Hazel para hindi na lamang siya napahamak. Gayunpaman, nangyari na ang bagay na yon at hindi ko na pwede pang ibalik ang oras. Kaagad na nagtungo ko sa ospital kung saan siya dinala at laking pasasalamat ko dahil hindi naman masyadong malala ang nangyari sa kanya. Kumbaga, hindi siya napuruhan. Iyak ako ng iyak noon at sinabi ko na ano bang ginawa kong kasalanan para pati ang mga taong mahalaga sa akin ay nadadamay. Sobrang kaba ang naramdaman ko noon dahil si Hazel lang ang tao na meron ako bukod kay Lolo at Nico. Kumbaga, bilang lang sa daliri ang mga taong nagpapahalaga sa akin, kaya hindi ko kaya kung isa sa kanila ay mawawala. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, nagkaroon ng malay si Hazel. Ngunit laking gulat ko nang sabihin niya na hindi niya ako kilala. Natakot pa siya nang makita ko at tinulak niya ako palayo. Takang-taka ko noon dahil magkasama lamang kami tapos biglang ganun ang reaksyon niya. Gayunpaman, umalis na lamang ako upang hindi na lumala ang sitwasyon. Sinabi sa amin ng doktor na normal lamang ang nangyari dahil tumama sa simento ang ulo ni Hazel at maaaring nagkaroon siya ng amnesia dahil sa lakas ng pagkakabagok. Halos araw-araw akong nagdarasal noon na sana gumaling na si Hazel at sana maalala niya na ako dahil hindi ko talaga kakayanin kapag ang kaibigan ko ang nawala sa akin. Ngunit ang ikinatatakot ko na mangyari, nagkatotoo dahil lumipat ng bahay sila Hazel at pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa akin. Naging miserable ang buhay ko ng mga panahon na yon pero hindi ako iniwanan ni Nico. Para pansamantalang makalimot sa mga nangyari, umuwi na muna kami sa probinsya nila at sinigurado naman niya na wala roon si Ella dahil nasa Maynila raw at nagtatrabaho. Nagulat naman ako sa sinabi ni Nico ng mga panahon na yon at bumalik sa isipan ko ang nangyari kay Hazel at pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Pakiramdam ko may kinalaman si Ella sa nangyari kay Hazel. Ilang araw lamang kami sa probinsya nila Nico ay nagyaya na rin ako pauwi dahil sabi ko sa sarili ko hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang kaibigan ko. Hanggang isang araw, pauwi na sana ako sa bahay nang makasalubong ko ang asawa ni Hazel. Inamin niya sa akin na wala naman talagang amnesia si Hazel. Sadyang gusto lamang niyang lumayo sa akin dahil ayaw niya raw madamay sa kaguluhan na meron ako. Nagtaka naman ako at tinanong ko ang asawa ni Hazel kung ano pang nalalaman niya. Ngunit sabi niya na yun lamang ang sinabi sa kanya ng asawa. Tinanong ko kung saan sila nakatira ngunit hindi niya sinabi dahil ayaw niya na maging silang mag-asawa ay magkagulo. Sobrang gulo na ng isipan ko ng mga panahon na yon at pakiramdam ko nagsimula lahat yon nung naging karelasyon ko si Nico. Matapos ang araw na yon, sinabi ko kay Nico na umuwi na muna siya sa probinsya nila at ayoko na muna siyang makasama dahil gusto ko munang mapag-isa at makapag-isip. Nirespeto naman niya ang desisyon ko. Umuwi siya sa kanilang probinsya at naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ako lumabas at kumain dahil pakiramdam ko ako ang punot dulo ng lahat. Hindi rin ako pumasok sa trabaho at kahit ilang beses akong tinatawagan ni Nico, hindi ko yon sinasagot. Hindi ko na rin iniinom yung mga gamot na nireseta sa akin at napabayaan ko na ang aking sarili. Ang gusto ko lang noon ay mawala na para matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang biglang dumating si Lolo sa bahay at niyakap niya ako ng napakahigpit. Para akong batang umiiyak sa kanyang bisig ng mga panahon na yun. Sinabi ko na bakit kailangan maranasan ang mga bagay na yun samantalang nagmahal lamang ako. Wala naman akong inagrabyado dahil matagal nang wala si Nico at Ella. Sinabihan ako ni Lolo na sumama muna sa kanya para makalimot sa mga bagay-bagay. Sumunod naman ako sa sinabi ni Lolo at pansamantalang tumira sa probinsya namin. Unti-unting naging mabuti ang aking kalagayan at nawala na rin sa aking isipan ang mga masasamang nangyari.
Inisip ko na lamang na mas mabuting nangyari ang mga bagay na yon upang mas maging matatag ako sa hinaharap. Naging positibo na lamang ako sa buhay. Matapos ang 1 taon ng pamamalagi sa probinsya nila lolo, umuwi na rin ako sa Maynila at umalis sa trabaho namin. Nag-apply ako sa ibang trabaho at natanggap naman ako. Naging maayos ang lahat ngunit bigla namang bumalik sa buhay ko si Nico. Alam ko na wala siyang kasalanan sa mga nangyari, kaya naman muli ko siyang tinanggap. Natatakot man ako na baka maulit ang mga nangyari sa akin, ngunit sinabi niya na sabay naming haharapin ang anumang pagsubok na darating. Nagsimula kami ng bagong buhay ni Nico. Naging positibo kami sa buhay at hinayaan na lamang ang mga negatibong bagay na nangyari sa amin. Hindi namin pinansin ang mga sinasabi ng mga tao hanggang sa sumapit ang aking kaarawan. Laking gulat ko nang dumalaw sa akin si Hazel. Siyempre nagulat ako sa presensya niya at hindi ko naman inaasahan na darating siya, gayong alam ko na lumalayo siya sa akin. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na hindi maging emosyonal. Niyakap ko si Hazel ng napakahigpit at paulit-ulit ko siyang tinatanong kung ano bang nagawa kong pagkakamali sa kanya para iwasan niya ako. Umiyak rin siya at hindi kaagad nakapagpaliwanag. Nagpalinga-linga siya sa paligid na para bang takot na takot, kaya naman pinapasok ko siya sa bahay at isinara namin ang pintuan. Pumasok kami sa aking silid at dito na nga isiniwalat ni Hazel ang mga nangyari ng araw na yon. Nang araw na maaksidente ko, nakita ko si Ella. Kilala ko naman siya kasi pinakita mo sa akin yung litrato niya. Galit na galit siya sa akin kasi sinamahan pa raw kita at tinulungan. Siya ang nagmaneho ng sasakyan ko noon. Nakipag-agawan ako ng manibela sa kanya at naaksidente kami. Binantaan niya ako na kapag hindi kita nilayuan pati ang asawa at anak ko idadamay niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Hazel at hindi ko sukat akalain na hahantong sa ganoong paraan ang paghihiganti sa akin ni Ella. Alam ko na maraming nagsasabi sa inyo na yon ang karma ko, pero wala akong ginawang masama, hindi ba? Matagal na silang hiwalay at malinaw naman yun sa kanya, pero bakit niya ako binabalikan at ginagantihan ng ganon? Niyakap ko ng mahigpit si Hazel at paulit-ulit siyang humingi sa akin ng tawad. Sinabi ko naman na wala siyang kasalanan dahil iniisip niya lamang ang kapakanan ng kanyang pamilya. Upang mapanatag ang aking kalooban, ibinigay ko kay Hazel ang binigay sa aking pangontra ni Lolo. Sinabi ko kay Hazel na mas mabuting lumayo na muna siya sa akin upang hindi na siya madamay at ako mismo ang pupunta sa kanyang tahanan kapag naayos ko na ang lahat. Nagtaka si Hazel noon sa sinabi ko at tinanong ako kung ano ba ang plano ko, ngunit hindi ko sinabi sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam ang gagawin ko ng mga panahon na yon, pero ang tanging naiisip ko lang noon ay lumapit kay Lolo at humingi ng tulong. Matapos ang aking kaarawan ay agad na nagtungo ako sa probinsya ni Lolo. Gayunpaman, laking gulat ko dahil ang laki ng pinagbago ng katawan ni Lolo. Hindi na siya kagaya ng dati na malakas. Nakahiga na lamang siya sa kama at sinabi sa akin ng mga pinsan ko na malubha ang natamo ni Lolo sa huli niyang nakalaban na mangkukulam. Nagtaka ako sa sinabi ng pinsan ko dahil akala ko'y huminto na si Lolo sa panggagamot. Kaya naman agad ko siyang kinausap at saka ko lang nalaman na si Ella pala ang kanyang nakalaban. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo, Apo. Pero gusto kong humingi ng tawad dahil hindi ko nagawang manaig sa mangkukulam na yon. Masyado na akong matanda para makipaglaban sa kanya at hindi ko kaya ang lakas na meron siya. Naiiyak ako noon sa mga sinabi ni Lolo dahil siya pang humihingi sa akin ng tawad, gayong tinutulungan niya lamang ako. Niyakap ko ng mahigpit si Lolo. Sinabi ko sa kanya kung paano manggamot at kung paano labanan ng mga mangkukulam na kagaya ni Ella. Pero sinabi sa akin ni Lolo noon na hindi niya na kayang gabayan pa ako dahil alam niyang hindi na siya magtatagal. Iniwan lamang sa akin ni Lolo ang isang maliit na libro. Sinabi niya sa akin na makakatulong daw yon upang matalo ko ang mangkukulam na si Ella. Naisip ko noon na kasuhan na lamang si Ella para matahimik na siya at para makulong. Pero wala naman akong sapat na ebidensya para ipakulong siya. Lalo na't kabit lamang ako.
Maaaring ako pa nga ang makulong dahil pwede niya akong kasuhan ng pakikiapid sa kanyang asawa. Kahit naman kasi hiwalay na sila ni Nico, kasal pa rin naman sila at sa batas, krimen ang pakikiapid sa mga taong may karelasyon na. Nanatili ako sa tabi ni Lolo hanggang sa huli niyang hininga. Hindi ko siya iniwanan at palagi kong sinasabi sa kanya na ayos lamang ako at hindi niya na ako dapat pang alalahanin. Kalaunan nga ay binawian ng buhay si Lolo. Masakit para sa akin dahil wala na siya, dahil siya lamang ang nag-iisang pamilya ko na malapit sa akin. Gayunpaman, naisip ko na mas mabuti na lamang yun dahil makakapagpahinga na si Lolo. Hindi na muna ako umuwi noon sa Maynila at nagbigay na lamang ako ng mensahe kay Nico na hindi muna ako makakabalik dahil kailangan ko pang manatili sa probinsya at marami pa akong aasikasuhin. Ngunit ang totoo, gusto kong aralin ang lahat ng nakasulat sa libro. May mga kaibigan naman si Lolo na pwede kong lapitan upang malaman kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga nakalagay sa libro. Ginugol ko ang oras ko sa pag-aaral ng lihim na karunungan at syempre hindi rin mawawala ang itim na orasyon. Opo, alam ko na iniisip nyo kung ano ang gagawin ko, pero mali kayo dahil gusto ko lamang makaharap si Ella nang sa ganun matigil na ang lahat ng nangyayari at wala nang madamay pang mga inosenteng mahal ko sa buhay. Ilang taon rin akong nag-aral ng itim na karunungan at itim na kapangyarihan. Ginabayan ako ng iba naming kamag-anak na may alam sa ganun at nang maging dalubhasa ako, sinabi ko sa sarili ko na handa na akong harapin si Ella upang patigilin siya sa kanyang kasamaan at ginagawa sa akin. Alam ko na nagtataas kilay ang mga iba dyan na nakikinig dahil ako na nga tong kabit, ako pa itong matapang. Pero ipinaglalaban ko lamang po kung ano ang tama. Wala akong intensyon na sirain ang relasyon nila Nico at Ella dahil sa umpisa pa lamang ay sira na sila at hindi ko kasalanan na umibig sa akin si Nico. Matapos ang pangyayaring yun, umuwi na ako sa aking bahay at nagpasya ko na putulin na ang ugnayan ko kay Nico dahil yun naman talaga ang dapat. Opo, tama kayo nang narinig dahil nakipaghiwalay na talaga ako kay Nico. Alam ko na ano pang saysay nung pag-aaral ko ng lihim na karunungan para malabanan si Ella. Pero gusto ko lamang noon na makita ni Ella na wala akong masamang intensyon. Isang gabi habang mahimbing akong natutulog, bigla na lamang may narinig akong kaluskos mula sa bubungan ng aking bahay. Agad akong napatayo at nag-usal ng dasal. Binuksan ko ang ilaw at agad na kinuha ang patpat na binigay sa akin ng pinsan ko na mainam daw sa panlaban sa kung sino mang nilalang. Ilang sandali ang lumipas, wala namang lumabas kaya bumalik na lamang ako sa pagtulog. Ganun pa man, hindi pa ako tuluyang nakakatulog, bigla na lamang nakaramdam ako na may dumagan sa akin at sinasakal ako. Nang iminulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang nilalang na mabalahibo, mapulang mata at nanlilisik na nakatingin sa akin. Galit na galit ito sa akin at agad kong kinuhang patpat at hinampas ito sa likuran upang mabitawan ako. Nalaglag pa ako sa kama at dito na ako nagising. Napagtanto ko na bangungot lamang ang lahat. Nakahinga ko ng maluwag dahil wala naman pala akong dapat ikatakot dahil panaginip lamang ang mga nangyari. Pakiramdam ko masyado lang ako nadala ng aking emosyon. Ganun pa man, lumipas ang ilang araw at paulit-ulit akong binabangungot kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang mag-orasyon upang malaman kung ano bang nangyayari sa akin. At dito ko nalaman na kinukulam ako ni Ella. Hindi pa rin siya tumitigil sa panggugulo sa akin kahit na hiniwalayan ko na si Nico. Kaya naman ang ginawa ko upang matigil ito, gumawa ako ng ritual at ibinalik sa kanya ang mga ginagawa niya sa akin. Natahimik naman ang buhay ko ng mga panahon na yon. Hindi na ako binabangungot at alam ko na bumalik kay Ella ang lahat ng ginawa niya sa akin. Akala ko noon tapos na ang laban ko kay Ella dahil wala naman nang nangyayaring masama sa akin. Hindi na niya ako ginulo pa at naisip ko na baka napagod na rin siya. Makalipas ang ilang taon, nalaman ko na meron ng kinakasama si Nico, kaya naman natahimik na ako.
Napanatag na ang puso ko at naisip ko na maaaring yun ang dahilan kaya hindi niya na ako ginagambala pa. Isang araw, dinalaw ko si Hazel sa kanilang bahay at nagkwentuhan kami sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit nakita ko na dumaan si Ella. Bigla siyang lumapit sa akin at sinabi na inagaw ko raw sa kanya si Nico. Malaki na ang pinagbago nito at napakaraming sugat sa katawan. At alam ko na bumalik sa kanya ang masama niyang ginawa sa akin dahil ganun ang mga nangyari sa akin noon. Tinubuan ako ng mga sugat-sugat at hindi nakakatulog ng maayos. Dahil sa'yo, tuluyan na akong iniwan ni Nico at hindi kita titigilan hanggang sa hindi ka namamatay. Napakunot ang noo ko sa mga sinabi sa akin ni Ella at hindi ko malaman kung saan ba nanggagaling ang galit niya sa akin. Sinampal ko ito ng 2 beses at agad na nagsalita. Ano pang gusto mo? Hindi na nga kami nagkikita ng dati mong asawa pero ginugulo mo pa rin ako. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginawa mo sa akin maging sa mga mahal ko sa buhay? Manahimik ka na kung ayaw mong guluhin ko ang buhay mo gaya ng panggugulo mo sa akin. Tinawanan niya lamang ako sa mga sinabi ko at sinabi niya sa akin na hindi raw siya natatakot sa mga banta ko sa kanya. Dapat daw ako ang matakot sa kanya dahil kayang-kaya niya akong ipakulong. Pero sinabi ko sa kanya na gawin niya. Ngunit umalis na lamang siya. Sinabihan ako ni Hazel na baka may gawin na naman na hindi maganda si Ella sa kanya o sa pamilya niya. Pero ipinangako ko sa kaibigan ko na kailanman hindi ko hahayaan na maging sila ay mapahamak ng dahil kay Ella. Dinala ko ang mga lumang mga gamit ni Lolo sa panggagamot at nagpunta ako sa bahay nila Hazel. Binasbasan ko ang kanilang bahay at nag-iwan ako ng mga pangontra upang hindi sila mabalikan ni Ella. Gumawa rin ako ng personal na pangontra upang lagi nilang dala-dala para sa ganon may proteksyon sila kahit wala sila sa kanilang bahay. Sa paglipas ng mga araw, wala naman akong nabalitaan tungkol kay Nico. Nakalimutan ko na siya at nagsimula na ako na makipag-usap sa ibang mga lalaki na nanliligaw sa akin at nagsusumikap na kunin ang aking pag-ibig. Hanggang sa nakilala ko si Ray, naging nobyo ko siya at masaya kaming dalawa sa aming pagsasama. Nagtagal kami ng ilang taon at balak na sana naming magpakasal pero bigla naman siyang nagkasakit. Hindi malaman ng mga doktor kung ano bang sakit niya, kaya naman gumawa ako ng paraan upang matukoy kung ano ang nangyayari sa kasintahan ko. At dito ko nalaman na kinukulam siya. Inalam ko kung sino at natukoy ko na si Ella pa rin yun. Hindi niya pa rin ako tinitigilan. Hinanap ko kung saan siya nakatira hanggang sa nalaman ko ang kanyang tahanan at agad na pinuntahan siya upang patigilin siya sa kanyang pananakit sa mga mahal ko at pagsira sa aking buhay. Hindi ka pwedeng maging masaya, samantalang ako, miserable at hindi na binalikan pa ng asawa ko. Nang dahil sa'yo nagalit sa akin si Nico at kailanman hindi niya raw gugustuhin na makasama ako. Inamin din sa akin ni Ella na pinatay niya ang bagong kinakasama ni Nico. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa mga sinabi niya at sa mga balak pa niyang gawin upang balikan ako. Sa galit ko, pumasok ako sa loob ng tahanan niya at dito nakita ko ang mga nakatirik na kandila at agad na sinara ko ang mga yon at pinatay. Para namang baliw na galit sa akin si Ella, ngunit hindi ko siya pinansin at umalis na lamang ako. Pagbalik ko sa ospital, nalaman ko na wala ng buhay ang aking nobyo. Tinuluyan siya ni Ella na labis na nagpagalit sa akin. Hindi ko muna nun binalikan si Ella hanggang sa nailibing si Ray. Dinamayan naman ako ni Hazel at hindi ako iniwanan kahit pa alam niyang pwede silang madamay dahil sa baliw na asawa ni Nico. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagulat na lamang ako nang dumating sa bahay ko si Nico at sinabi niyang handa siyang makipagtulungan sa akin upang gantihan si Ella. Sinabi ko naman sa kanya na handa rin akong makipagtulungan upang matapos na ang kabaliwan ng dati niyang asawa. Nagtulungan kaming dalawa upang gumawa ng hakbang para matigil na ang kasamaan ni Ella. Gumawa kami ng plano ni Nico at walang ibang nakaalam nun kundi kaming dalawa lamang. Naging maingat kami sa aming mga kilos at habang tumatagal, bumabalik ang nararamdaman ko
para sa kanya. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa isang lalaki na napakabait at maalaga pa? Alam ko noon na tinapos ko na ang lahat sa amin, pero para bang nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya kahit na ilang taon na ang lumipas, buhat ng kami ay naghiwalay. Inisip ko na isantabi na muna ang aking nararamdaman para kay Nico at tapusin na muna ang problema namin kay Ella dahil marami na ang nadadamay. Sobrang bigat ng nararamdaman ko noon kasi nakukonsensya ako dahil kamamatay lamang ni Ray pero heto na naman ako't nahuhulog sa dati kong nobyo. Iniisip ko noon na kasalanan ko kung bakit nawala si Ray at wala akong karapatan para magmahal muli. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Sinabi sa akin ni Hazel na bakit hindi na lamang daw makipagbalikan si Nico kay Ella para matigil ng mga kaguluhan na nangyayari. Kaya naman kinausap ko noon si Nico at sinabi sa kanya ang naisip kong solusyon. Bakit hindi ka na lang makipagbalikan sa dati mong asawa? Tutal mahal na mahal ka naman niya. Nagulat naman si Nico sa mga sinabi ko at tahimik lamang siyang nakatingin sa lupa. Sinabi niya sa akin na hindi niya raw kayang makipagbalikan sa isang kagaya ni Ella. Tinanong ko siya kung bakit, ngunit ayaw niyang magsalita. Inirespeto ko na lamang ang desisyon niya na hindi sabihin sa akin ang problema niya kay Ella dahil sa totoo lang, wala naman akong karapatan para alamin yon dahil matagal na nga kaming hiwalay. Nagpatuloy kami sa pagpaplano at lahat ng naisip namin nasira dahil alam namin na hindi rin naman magiging solusyon ang mga bagay na yon para matapos ang kasamaan ni Ella. Hanggang isang gabi, kinausap ako ni Nico. Tama ka. Tanging solusyon sa problemang ito ay ang balikan ko si Ella. Para matigil na siya sa kanyang ginagawa. Babalik na lamang ako sa kanya kahit na hindi ko siya gustong makita. Parang tumagos sa puso ko ang mga sinabi ni Nico at nakaramdam ako ng inis at galit pero hindi ko pinahalata sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niya nang bumalik pa kay Ella, kung ano ang dahilan at bakit sila naghiwalay. Bukod sa naiinis siya sa tuwing nakikita niya si Ella dahil nga naaalala niya ang pagkawala ng kanilang anak. Dito na isiniwalat ni Nico ang lahat ng sikreto ni Ella. Sinabi sa akin ni Nico na mahal niya noon si Ella. Pero bigla na lamang nagbago ang lahat simula nang mamatay ang nanay niya. Isang gabi raw, bigla na lamang nawala si Ella sa bahay nila at dahil nag-aalala siya, hinanap niya si Ella. Ngunit pagbalik niya sa kanilang bahay, wala nang buhay ang kanyang anak at kinakain ito ng sarili niyang asawa na walang iba kung hindi si Ella. Sinabi sa akin ni Nico na bukod sa pagiging mangkukulam ay isa ring aswang si Ella. Kaya marahil hindi ko siya matatalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit ng lihim na karunungan. Kakaiba raw ang lakas na meron si Ella, kaya naman mas mabuti na daw na bumalik na lamang siya kay Ella, kahit na hindi niya maaatim na makita ang pagmumukha niya kahit na ilang segundo lang. Sabi ko noon kay Nico, bahala siya kung anong desisyon niya. Pero sabi ko, sundin niya pa rin ang sinasabi ng kanyang puso. Ngunit sinabi sa akin ni Nico na ang nais niyang makasama ay ako dahil nakita niya sa akin yung tunay na pagmamahal. Gusto na lamang niyang matapos ang lahat at kalimutan na lang ang mga nangyari kaya babalik na lamang daw siya kay Ella dahil yun naman daw ang tama. Kahit na mahal niya ako, hindi niya raw kayang maatim na makita akong nahihirapan ng dahil lamang sa kanya. Matapos ang gabing yun, sinulit namin ang bawat sandali na magkasama at gaya ng sinabi niya, nakipagbalikan siya kay Ella. Nakakatawa mang isipin at pakinggan dahil buhat ng magkabalikan sila Ella at Nico, hindi na ako ginulupa ni Ella. Nagsimula ako ng bagong buhay at lumipat na ng tahanan. Pinaupahan ko na lamang ang pamana sa aking bahay ni Lolo dahil hindi ko rin naman kayang ibenta ito dahil yun na lamang ang alaala niya sa akin bukod sa lihim na karunungan na iniwan niya sa akin. Umuwi ako sa aming probinsya at doon nagsimula ng bagong buhay. Ipinagpatuloy ko ang naiwang panggagamot ni Lolo.
Natuwa naman ang mga pinsan ko dahil bumalik na daw ako at tinanggap ang aking kapalaran. Nang dahil sa mga nangyari, naging malapit ako sa mga kamag-anak ko. Hindi naman pala sila galit sa akin. Sadyang malayo lamang ang loob ko sa kanila noon dahil hindi ko sila nakakasama. Pero buhat nang lumipat ako sa aming probinsya, nakilala ko ang tunay nilang ugali at mahal pala nila ako. Hindi na muna ako umibig noon at wala na akong naging balita pa kay Nico. Palagi naman kaming nagtatawagan ni Hazel at sinasabi niya sa akin na namimiss niya na raw ako. Kaya naman isang araw, nagpasya akong bisitahin siya sa Maynila kahit na napakalayo niya sa probinsya namin. Habang naglalakad papunta sa bahay nila Hazel, bigla kong nakasalubong ang isang pamilyar na muka, ngunit napakadungis niya at halos hindi ko na makilala. Nang makita ko ang taong yun ay agad niya akong niyakap, ngunit nagsalita siya ng kung ano-ano na ikinagulat ko. Agad na isinama ko ang taong yun sa bahay nila Hazel at pinakain naming magkaibigan. Nalaman namin na hindi naging maayos ang trato ni Ella kay Nico, kaya naman nabaliw siya at naging palaboy sa lugar namin. Nasabi sa akin ni Hazel na hindi niya siya nakikita noon, kaya maaaring napadaan lamang si Nico. Naawa ko noon kay Nico dahil napabayaan na niya ang kanyang sarili ng dahil sa akin. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin, isinakripisyo niya ang kanyang sariling kalayaan. Hindi naman makapaniwala si Hazel dahil naging ganoon ang buhay ni Nico. Hindi rin namin ito makausap ng maayos, gawa nga nang nawala na siya sa kanyang sarili. Dinala namin sa pasilidad si Nico upang maging maayos ang buhay niya at ipinaalam ko sa kanyang mga kamag-anak ang mga nangyari sa kanya. Iyak sila ng iyak dahil matagal na raw nilang hinahanap si Nico dahil itinago siya sa kanila ni Ella. Hindi ko alam noon kung anong mararamdaman ko, kung malulungkot ba ako o magagalit. Pero sadyang ganun talaga ang tadhana. Hindi mo malalaman kung ano ang susunod na mangyayari sa iyong buhay. Kinalaunan, naging maayos naman ang kalagayan ni Nico at naikwento niya sa akin kung gaano siya pinahirapan ni Ella. Pinipilit siyang kumain ng mga hilaw na karne at makipagtalik sa kanya ng sapilitan. Nais rin daw ni Ella na maging aswang siya, kaya naman tumakas si Nico sa tahanan ni Ella, ngunit naligaw siya at naging palaboy hanggang sa nalipasan na siya ng gutom dahilan para mawala siya sa kanyang sarili. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari kay Nico at sabi ko na babawi ako sa kanya. Tinupad ko nga ang pangako ko kay Nico na babawi ako sa kanya. Hindi ko na siya iniwanan pa at isinama ko na lamang siya sa aming probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Hindi ko akalain noon na sa hinaba-haba ng aming nilakbay at pinagdaanan, kami pa rin pala ang magkakatuluyan sa dulo. Pero may parte pa rin sa puso ko na nag-aalala na baka bigla na namang sumulpot si Ella at balikan kami. Hanggang sa nagpakasal nga kami ni Nico. Opo, kinasal kami dahil nalaman ni Nico na hindi naman pala tunay ang kasal nila ni Ella at pineke lamang ng babae ang lahat. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng anak at 1 taon ang lumipas na buntis muli ako. Naging masaya ang aming buhay at inisip ko noon na kalimutan na ang mga nangyari sa nakaraan dahil masaya naman na kami. Ngunit ika nga, lahat ng kasiyahan ay may kaakibat na kalungkutan. Habang mahimbing akong natutulog sa aming bahay kasama si Nico, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa bubungan ng aming bahay. Nangangati rin ang aking pusod na mga oras na yon at kaya tumayo ako at sinindihan ang ilaw. Dito ko nakita ang dila na katapat ng aking tiyan. Ginising ko si Nico at sa pagmamadali niya, hindi na niya namalayan ang kanyang sunod na ginawa. Kumuha siya ng gunting sa lamesa at agad na ginunting ang dilang nakalawit. Bumaba si Nico na dala-dala ang isang itak at nagsisisigaw siya sa labas. Nang dahil sa eksena, nagising ang mga pinsan ko at iba pa naming kamag-anak. Nagulat sila sa pagsigaw ni Nico at agad naman nilang hinanap ang sinasabi niyang aswang. Ngunit hindi na nila naabutan pa at ang tanging naiwan na lamang ng aswang ay ang kapiraso ng kanyang dila. Sinabi sa akin noon ng mga pinsan ko
na wag kong alalahanin yung tungkol sa bagay na yon dahil sila na raw ang bahala sa aswang. Gayunpaman, simula ng araw na yon, palagi nang sumasakit ang aking tiyan. Pinulsuhan ako ng pinsan ko at sinabi niya na wala ng bata. Pero hindi ako naniwala at nang dalhin ko nga sa doktor, tama nga ang sinabi niya at kailangan tanggalin ang sanggol dahil kung hindi, pati ako ay mapapahamak. Wala na nga kaming nagawa pa kundi sumang-ayon sa nais ng doktor, kesa naman mawala rin ako. Sobrang sakit para sa aming mag-asawa dahil nawalan kami ng anak, ngunit ganun pa man, hindi na lamang kami nagpadala pa sa mga nangyari at mas pinili naming magpatuloy sa buhay. Ang dila naman na naiwan ng aswang ay agad na inilagay ng aking pinsan sa isang garapon at nilagyan ng napakaraming asin at orasyon. Sinabi ng mga pinsan ko na babalikan yun ng aswang, kung hindi ay mamamatay siya. Sa paglipas ng mga araw, wala namang nagpunta sa aming bahay, kaya akala namin nagmamatigas na ang aswang. Ngunit laking gulat ko nang dumating sa bahay namin si Ella. Nagmamakaawa siya na ibalik ang kanyang dila sa kanya, ngunit nagmatigas si Nico. Galit na galit siya at kumuha pa ng kutsilyo upang saksakin si Ella. Pero mabilis naman siyang nakailag at hinila ko at tinarakan ng matulis na kuko. Galit na galit siya at sumenya sa mga kasama ko na ibalik sa kanyang dila niya. Kung hindi ay papatayin niya raw ako. Pero hindi naman nagpatinag ang mga pinsan ko dahil akala nila hindi magagawa ni Ella na saktan ako. Pero bigla na lamang nitong tinarak sa aking pisngi ang kanyang napakatulis na kuko, dahilan para masugatan ako. Naaligaga naman ang mga pinsan ko at wala nang nagawa kundi ibalik ang dila ni Ella at binitawan naman niya ako at agad naman siyang umalis. Alam siguro niya na mapapahamak siya kapag hindi pa siya umalis sa lugar na yon, lalo na't napapalibutan yun ng mga kamag-anak ko. Hindi ko alam noon kung paano siya nakarating sa aming probinsya at paano niya nalaman ang tinutuluyan namin ni Nico. Nang malaman namin na si Ella nga ang may kagagawa ng lahat, maging ang mga pinsan ko ay nakipagtulungan na sa akin upang mapaslang si Ella. Dahil magagaling na albularyo at manunugis ng aswang ang aking mga pinsan, nalaman nila ang pinagtataguan ni Ella at wala na nga siyang nagawa pa ng sugurin namin siya sa sarili niyang tahanan. Walang ya kayo, papatayin ko kayong lahat, uubusin ko ang lahi niyo! Pinagtawanan lamang ng mga pinsan ko si Ella at sinabihan na napakalakas ng loob niya kahit na napapalibutan na namin siya. Pinagtulungan ng mga pinsan ko si Ella at sinabi ko na wag nilang papatayin dahil ako mismo ang kikitil sa buhay ng babaeng nagpahirap sa akin. Nang hihina na si Ella, dinala namin siya sa isang kubo at saka itinali. Paulit-ulit ko siyang sinaktan at ipinadama ko sa kanya ang lahat ng sakit na aking naramdaman sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ginawa kong lahat para intindihin ka. Nagparaya ako para sa'yo para manahimik ka, ngunit hindi mo pinahalagaan si Nico. Galit na galit naman si Ella sa akin at sinabi na kahit na mas pinili siya ni Nico, hindi pa rin naman daw ako nakakalimutan. Pero sinabi ko, hindi ko nakasalanan kung bakit ganun ang pagmamahal sa akin ng dati niyang asawa. Sinabi ko sa kanya na kasalanan niya kung bakit naging ganoon ang takbo ng kanilang relasyon. Humingi ng pasensya sa akin si Ella, pero alam ko na hindi naman totoo ang mga sinasabi niya dahil hindi makakapagsinungaling ang mga mata. Sinubukan niya na paikutin ako sa pagpapaawa niya, ngunit hindi na ako nagpadala pa sa kanya at napuno ng galit ang aking puso nang dahil sa mga ginawa niya sa akin. Sana hindi ka nalang dumating sa buhay namin. Naging maayos na kami noon ni Nico, pero nung makilala ka niya, nalimutan na niya ako. Kaagad kong sinagot ang mga sinabi ni Ella. Tinuran ko sa kanya na wala akong kasalanan, na hindi niya dapat isisi sa akin ang mga bagay na siya mismo ang may kagagawan. Ganun pa man, sa halip na magpakumbaba, mas lalong nagmataas si Ella at ipinagmalaki pa niya sa akin ang lahat ng kasamaang ginawa niya. Inisa-isa niya ang lahat ng ginawa niya magmula kay Hazel hanggang sa pagkamatay ni Ray. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko sa aking puso, itinarak ko ang patalim sa kanyang dibdib at kinuha ang kanyang puso
at dinurog yun ng pinong-pino. Napasigaw ako noon sa sobrang galit at hindi ko alam kung maayos pa ba ang pakiramdam ko o sapat ba ang nagawa ko kay Ella para pagbayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Gigilitan ko pa sana siya ng leeg pero pinigilan na ako ni Nico at ng mga pinsan ko. Sinunog nila ang bangkay ni Ella at simula ng araw na yon naging tahimik na ang aking buhay. Sinabi ko naman sa sarili ko na kung bibigyan ako ng pagkakataon para bumalik sa nakaraan, itatama ko ang lahat ng aking pagkakamali. Alam ko noon na mali ang makiapid sa mga taong may karelasyon na. Pero nakikipaghiwalay naman ako sa kanila sa tuwing nalalaman ko na may responsibilidad na sila sa ibang babae. Sadyang siningil lang ako ng karma at napakalupit niyang maningil. Dati sinasabi ko kay Hazel na takot sa akin ang karma dahil ako pa nga mismo ang naniningil sa kanya. Pero nung maranasan ko ang lahat ng sakit, buhat ng naging kami ni Nico, nalaman ko na naghihintay lamang pala ng tamang panahon ng karma upang singilin ako sa mga nagawa kong kasalanan sa aking kapwa babae. Nakakapanghinayang lang dahil maraming mga tao ang nadamay kahit na hindi naman dapat. Labis kong pinagsisihan ang mga nangyari lalo na ang pagkamatay ni Ray. Halos araw-araw, inuusig ako ng konsensya ko. Kahit na naging mag-asawa kami ni Nico, hindi pa rin maaalis sa isipan ko ang mga nangyari sa nakaraan. Pakiramdam ko, responsibilidad ko ang lahat ng nangyari. Nang dahil sa pag-iisip, nagkaroon ako ng depresyon. Nawala ako sa aking sarili at palagi kong napapanaginipan si Ella. Sinabi ko noon sa sarili ko na nagawa kong ang patayin si Ella pero hindi pa rin niya ako tinatantanan. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, tuluyan ko nang natanggap ang mapait na nakaraan. Unti-unti kong binago ang aking sarili at palagi kong ikinukwento sa aking mga pinsan ang lahat ng aking pinagdaanan upang magbigay aral sa kanila na wag na nilang gagayahin pa ang ginawa ko. Sinabi nila noon sa akin na wala naman daw akong kasalanan dahil nagmahal lang naman daw ako at lagi ko naman daw itinatama ang mali. Pero naisip ko noon kung hindi dumating sa buhay ko si Nico, hindi sana nangyari ang lahat ng yon. Wala sanang nadamay na mga inosenteng tao. Pero sabi ko nga, hindi natin alam ang mga mangyayari. Ang tangi na lamang nating magagawa ay gawing aral ang ating mga pinagdaanan at maging mas maayos o mas maging mabuting nilalang ng Diyos sa hinaharap. Naging maayos na ang aking buhay. Masaya na ako sa mga bagay na meron ako at ganun din si Hazel. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan at kaming 3 nila Nico na aking asawa ang may pinakamaraming aral na natutunan na sa kasalukuyan ay nagagamit namin upang mas maging mabuting tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y marami kayong natutunang aral sa ibinahagi kong karanasan. Ang inyong tagapakinig, Hana. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.